For his welcome message, Honorable Jose Dan C. Banzon, the Chairman of the Committee on Public Utility Services and Properties. Thank you. Mayong hapon, mapayuman na hapon na tanan mga barangay captain. Una sa tanan, magpasalamat din inyo sa inyong pag-ari sa public hearing kabahin sa Draft Ordinance 021-2025 na magpalipod sa anti-vandalism sa atong syudad. Himo kini ang maprotektahan ang mga public o private nga pasilidad, mga kalsada, o tanang kaptangan batok sa vandalism. O karon mapadayon ang kahamsay o kalimpyo o kakahong sa atong syudad sa Danang. Importante ang inyong presensya o mga opinion aron mas mamaayo, mas maklaro o mas ebektibo ang galahon na atong ipatungan. Kung sa makausap pa, mayong hapon kanang tanan. Daghang salamat, Honorable Banzon, for your welcome message. Kung karunura para pasabdan maginato o matapangan ng City Government of Danao, atong tukiyon o sayran unsa gyud ang tuyo o tumong niining proposal sa ato ang third topic for this day. Please help me welcome the proponent, Honorable Don Roel G. Armas. Mayong hapon na usap, nang hinaon ko o pumuli. You've been with us this morning, and this is the last topic for the day. Kay tomorrow, another topic will be tackled. No? Napay umma. Alright, so, kini ordinance sa importante kayo ni para tungganan. No? Kaya ang biktimaan ni publiko o mga pribado nga mga propriedad o mga kapitanan. No? Niya sa ato ang explanatory note na ang ato ang mga kapitanan o mga nanag-iya o mga butang, both public o private, no? Nigamit kita kwarta, pagpahindoy sa tungkuran, pagpapintal, pagpalit ng mga propriedad, nagkinahanglan ta kwarta aron matagpon nato o mapalit nato ang mga butang. Nagkinahanglan ta og mga effort, mga resources aron paglimpyo, pagpintal, like for example sa barangay, mag-clean up drive ta, no? Maglimpyo ta sa itong mga lingkuranan, ato ang mga barangay hall, atong limpyohan. Pero na ay mga problema nga beyond our control. Ang kanang mga problema nga, ang nagmugna mga sakop-prasad sa atong komunidad or mga tao na wala po pag-uwi. Namutangin sila kanang nagmugna, no? Kanang mga bata o mga batanon o bundok sa mga tao na naglibot suroy aron mag-destroy sa mga propiedad o mga property or pag hatag o kasamok sa kahapsay o kalinaw sa atong palibot. Kini mo ordinansa nagpunting una ngadto sa kalimpyo sa atong palibot, ikaduha the promotion of our tourism, ikatulo ang pagproteher sa atong mga kapitanan. Muni na atay public utilities and properties. Ang ato sa usas mga tuyong tumong ani nga malikayan or ma-erase yun ba, mawagtang yun or ma-discourage ang tanang matang sa vandalismo. Okay? Sama palangitan sa pagsuwat-suwat sa mga bumbong, pag-spray o bintang sa mga kural, o niya pagtangtang sa mga gipapit
na case siya, lisod ba kayo pag-recover ani kinahanap na kita kwarta niya, nagdagino na sa itong mga pundo niya, naguba lang ako mga pundal kay kuan kanang gisuwat-suwatan or giguba sa mga violators. Diha ko nakita na kung sa ka or video clip ako nakita sa Kirans Barangay isprayhan dito isprayhan dito kanang kuan ba kanang spray can no na paylo sa spray niya ang kuan kanang ilang graffiti, ilang nasa symbols, ilang grupo, may gibutang nito sa kanangkuan sa public utility nga property. Another son, private sa siya. Di ba na may sakyan nga 4x4? No? 4x4. Ang bata, nagkuha siya dato, 4x4, equals 16. Yan sila nila ang 4x4. Ibutangan niya 16 na answer. Isa form of vandalism. Diba? Na destruction of public or private property. Ngayon mo nga, ang atong tuyong mo, magtinabangay ta nga, mahunong ni siya maong kabilyako sa mga tao na naay og tumong, no? Na ilang gihatag galing ang kasamok sa kabilikban. Ang atong mga parking, no? Karon latest situation na nakapaaghang gid namo nga himuon ni ordinansa. Ang kalang mga monumento nato gisprayhan, gisuwat-suwatan ang atong plaza, no? Ang mga kural sa atong mga plaza, mga public properties, gisuwat-suwatan sa mga bata kanang suruy-suroy kanang mata Domingo na magabrian mabuntagan ang asa ka maginikanan ng mga bata. Kasi ihoy pa nila sa hangin inutubo, no? Nalagko sa kalit. Okay? Alita sa Section 1. Section 1 is entitled Revised Anti-Vandalism Ordinance of Danao City. Anong revise na siya? Doon na namugna na ordinansa ni adtong 2015. Ordinance number 15-91. Pero dili siya in ato ka-komprehensibo. Tingali, kaya dili siya in ato kabadlungon ang undog sa mga batanon o mga hamtong. Di kay batanon rin ang mga perpetrator, hashtag mga hamtong. No? Labi lang under the influence of liquor. No? Patakalan ka ng kuan, patakalan o suwag-suwag or pabadlong. Section 2, naglatid sa Declaration of Policy, Promotion of Cleanliness Campaign, including promoting public order, development as part of tourism, economic, social initiatives, cleaning and or painting of walls, fences, and other surface within the respective jurisdiction. Dili kay mga kuan na siya ha, dili kay mga kural na ni, hasta ang mga flat surfaces including mga karsada. Kaya karsada usahay sprayhan, no, sa mga perpetrator o mga violator. Ang kanang mga gipintal des karsada, ang kanang mga pedestrian lane, mga yellow colored paints, that is done by means of a law. Wala ko na nagpunaan. Pero dahil other scribblings, mga paintings, beyond that, mga linya, that's already an effect of vandalism. Section 3 is ang coverage. Kung sa Malaysia, ang ordinansa will apply to all acts of vandalism committed within the territorial jurisdiction of the Danao City, Maslog, Tulunguan, including interior barangays. Apila niya ang mga public infrastructure, mga plaza, eskwelahan, karsada, mga signage, private properties, and other structures. Ug naay gipanglangkat diha ang mga karatula sa inyong tindahan mananglitan, inyong mga negosyo, that's a form of vandalism. No? Pero ang question is, kinsay angay nato doon? Labi na o wa tayo naka-install na CCTV sa ato ang mga vicinity. Now,
Ang Section 4, naglatid sa mga definition of terms. Section 5, punishable acts under this ordinance. Ato ni tagsa-tagsaon. Una, writing, drawing, painting, marking, spraying, etching. Etching is pagpapilit. On any public or private property, a word, slogan, caricature, drawing, mark, symbol, or other thing without lawful authority and without the consent of the occupier or owner or other person in lawful control. Yung usahay ba ilangan is what? Tingali sa Lanao, populasyon, kita mo na yung lahat ng WIDY, W-I-D-Y. Ngalan mo nila sa bata. Yung usay, na symbol sa kanang grupo-grupo nila. No? So, that is one of the punishable acts under this ordinance. Ikaduha, defacing walls, fences, lampposts, bridges, benches, schools, government buildings, public transportation, or any infrastructure. Violation lang muna under this ordinance. Apil ang mga tulay. Labi na itong atong mga tulay na bagong hinimo dito sa itong mga kabaranggayan. Pagkanindot para magpintal sa itong mga tulay. Kasi magmata na tayo kabuntag na ang kolor ng ilo, lain ang kolor, isalihan ang pink. Naarap yung mga tao, ganahan kayo pink. No? Okay. Then, ikatulo, posting unauthorized bills, flyers, stickers, that damage or alter the physical appearance of structure. Kanang magpapilit sila ng mga kahibalo, mga flyers, nagkalit lang. Naman sa nagpagabutang na naman ipahibaw, naay ka ng habwa sa kasillas. Na nakapabilis ng kuran. That is a part of violation. No? Okay. Ikaw pa, damaging or destroying public signs, artworks, or beautification materials. Labi na gigastuan sa gobyerno. No? Kaya atong mga signage sa barangay, direction ng signage sa barangay, this way to barangay Manteha, example. Nagibuba ang signage. Violation na. That is considered as vandalism. Ika-unom, Section 6, sale of vandalism materials. Kanisya, nagtuloy sa kabahin sa mga negosyante. There shall be included a proper information against the sale of vandalism materials to include the following. No? Naaman si Consal Cindy, na si Consal Nas, na sila yung mga ginagmay negosyo, na si Consal Amin, niya si Consal Dani, no? Na ang taga-check hardware, no? Mga tindahan niya posibleng mapalitan ng mga materials. Una, unlawful sale. Namin kitawag sa unlawful sale. It shall be unlawful for any person, firm, corporation, business establishment to sell or offer to sell any spray paint can, broad tip, indelible marker, etching tool, or any similar product designed to deface property to any person under the age of 18. So, di ibaligyan. Nagpalit dito, kanang kuwan sa inyong kanang pilots, kunya, 16 anyos pa, na di na siya basta-basta baligyan. No? Later part of this ordinance, ato matanaw po sa mga requirement, kano sa sila baligyan. Kung nagpalit dito o para paint sa t-shirt sa inyong tindahan, that would be a means na maka-deface sa mga existing structure. Right? Then, store signage. Every store or business establishment within the jurisdiction of the Davao City that sells the products listed in subsection 6.1 shall post a sign in conspicuous places visible to customer which states that it is a violation of this ordinance to sell
such products to minors and that the penalties for such a violation include fines and other sanctions. So, pwede pumunta mo sa tindahan nga sale of products to minors is a violation to ordinance number kung sa numero nga ang ordinance no? Nagdula sa corresponding na penalty. O sa mga penalty, Section 7, under this ordinance, the following penalties shall be imposed. Una, for adult offenders, meaning 18 years old and above, and persons selling vandalism materials. Dili siya pwedeng tindahan na ang namaligya. Pwede sa ay mga adults na namaligya o mga materialis na makapaintay sa makapaaghat sa mga matanon nga magpabandlog, magsuwag-suwag. O sa first offense, fine of 2,500 and community service of not less than 24 hours. Ang kaning community service naaga mo ni sa Balaod National Law, atong ikutlo. Second offense, fine 3,500 and community service of not less than 48 hours. Third offense and subsequent offenses, fine of 5,000 pesos and or imprisonment of not more than 15 days subject to the discretion of the court. Pero ang tuyong tulong korte para na-court di congestion sa mga kaso, ato na ni-address sa first offense maladaan. Dili na ito paabdong ng third offense. Kay, o moingon sila, luag ka, way ipon ang malakod. No, pwede rin lagi. Bayad na akong 2.5. Yan, para na ako ka-afford na akong 2.5. So, lahat ang subsequent offenses. So, ang akong suggestion, di nila na natin paabdong, kung naman yung mga violators na atong pa-apprehend dito sa atong mga kabaranggayan, di natin paabdong of third offense. Labi na kung ang perpetrator is a minor. Okay? Kanang minor, sa barangay, undergo na sila o intervention program. No? Para di na sila i-penalize. No? Kay kinalang i-save yun si minor by virtue of Republic Act 9344 kanang sa Juvenile Delinquency Act. Okay? Then, for minor offenders, kung sila kung buhato na nila, katong nag-edad o 17 years old or below 18 years old. Below 18 years old. Pero kana sila ba? Na may mga minors, backward discernment. With discernment, ang nas balaod na kung ang minor na discernment, applyan din sila sa provision sa penal provision. Pero kung wala yung discernment, discernment ilang free will, ilang kabubutod, nakuhaan lang sila na agni, na no? O nga, na bully sa kauban, basta din ka, musunod, kulutahon ka na, nagkinala ang mga kondisyon. Sa to, walay free will, walay volition sa bata. So, ang buhaton, the minor shall undergo counseling and intervention programs under the City Social Welfare and Development Office. Natin representative sa CSWDO, nag-zoom ba sila? Okay. Ako lang i-inform, no? Kay Zumba Queen, may lang atong kuhaan. No? Okay. Then, number 2, parents or legal guardians of the minor shall be held administratively liable and penalized as follows. Ang silutan at ginikanan ng guardian. Ang penalty, first offense, written warning, mandatory attendance in a parenting orientation seminar. Ako musunin lang gusto nung I don't think so, kung agree mo na ako. Para na ako lang, no? Walay problemado bata. Ang problemado ginikanan. Ha? Kaya kung naay mga ginikanan na maayo mo patubok sila mga anak, bukan ang mga bata. Why problema ang katuling
diha mga bata nagsuroy-suroy. Asa gini ka? Hay man mong imong mama. Tos amua. Hay man ako sa imuha. Ah, to naman to, naglingkod naman to. Imong papa, tuwa ra sa amua. Ikaw ang naman sa banta, mangayo. These are children, no, ang problema ang ginikanan. Kahit nauta ka mga kapitan, naghalimbawa siguro mo ini, nga ang ako ay baba, itong reklamador kayo o mga ginikanan nga way at naman sila mga anak. Okay? Ikaduha, second offense, 1,000 pesos na fine, community service of not less than 24 hours for both the parent and minor. Pero ang implementation sa minor should be under the care of the barangay or karangkin sa implement sa penalty. Katulad, tulo, third offense, 3,000 pesos fine, referral to appropriate interventions by the City Legal Office and the SWDO. Sa mga business establishments, tulog kahutong ang penalty, no? Adult, minors, o business establishments. Sa business establishments or corporation or firm, ang first offense, a fine of 2,500 pesos and a written warning. Warning ang kita, or part of due process. Okay? Second offense, kanibang degree of offenses na ito ba? Makaikon mo ba? Ano na inanya? Part siya sa due process. Second offense, fine of 3,500, suspension of business permit for 2 months. O ako'y tindahan, ano ba ito lang suspension? No? O ako'y tindahan, nga na ako'y kanang pagmuna-muna sa akong negosyo na di maunsa, o ay na lang maligyan na mga minor. No? Klaro na mag-isip mo na mag-interpret yun. Ayaw maligyan. O palalitan mo yun sila na requirements sa eskwelahan, pangayo o notice or note gikan sa principal o sa magistrado pirmahan nga siya gikinahanglan din ang ilahang ipalit ng material. No? Okay. Ikang third offense or subsequent fine of 5,000 and or revocation of business permit. But there is a corresponding evaluation before the revocation. No? Di sabihin, malalim ang kuwata ng business permit ka ni Sura. Dagang kayo mga lukatulong ng mga dokumento na sa inada lang ka sayon, i-revoke. No? Okay. Then, Section 8, ang rehabilitation program. Ang City Tourism Office o ang City Environment Centro shall implement a clean and creative spaces program. Mag-implement sila ini. Kung allow sila o rehabilitated youth and adults to participate in community art and beautification projects. Kaduha, provide designated areas for street art with proper guidelines. Pag naawa sila yung graffiti wall ba? No? Under this ordinance, suggest na ang usa ka local government unit mag-provide ng graffiti wall at gusto lang ang magsuwat or expression wall nila. Usahin lang good, ang kanang vandalism ba is an expression of depression, an expression of low morality, an expression of lack of parental support, or support from significant others, na di sila kasulti mo nang ipaati nila ang ilang expression through scribbling or graffiti. Inana. No, na, para nila, art na, para nato, distraction. Okay? So, ang atong buhaton ani, ang government or the City of Danao provide ini through our Centro and our Office of Tourism. Katulong, recognize and support artistic expression in legal and authorized spaces. Then Section 9, enforcement, City Mayor's Office, City Legal Office, CSWDO. Ang trabaho sa CSWDO, the office shall conduct intensive consultation with the apprehended minors. Okay? Then ang Centro, City Police Station, barangay officials, no? Kung sa may trabaho sa barangay officials,
kamo ay local level enforcement and monitoring. Dahil mga violators sa inyong barangay. Task Force Campsite. Ang trabaho nila for patrol, enforcement, and citation issuances. And finally, ang City Administrator's Office. Special role in SWD provides psychosocial intervention, counseling, referral, facilitate diversion and rehabilitation programs, coordinate with parents and guardians and accountability and follow-up sessions. In Section 10, CCTV and reporting mechanism. Naaman tayo mga CCTV cameras sa Lanao, ato na siyang gamiton o coordination sa monitoring and action. Okay. Then, Section 11, restoration of vandalized structure. Meaning kay pa-final lang. Under this ordinance, ipa-restore yun ang nagbuba na property. The violator, ato na karuhon or perpetrator, shall undertake appropriate repair and or cleaning of vandalized building, walls, fences, and or other properties, public or private. For the minor offenders, parents' involvement in the restoration of vandalized structure is compulsory. Itinahanglan ka na kung na-identify ang perpetrator. Pag-review mo na itong mga tanong lang, sa mga night shift lang, wala din na schedule, depende sa schedule sa barangay. Depende sa gilaghanon sa mga reklamo na atong madawat. Okay, natin no contest provision. Kung saan masabot ang no contest provision. Kung doon ay madakutan, like for example, nadakutan or na-apprehend ang tindahan, na-apprehend ang adult, pwede siyang maingat. Kanang, mahagi yung lako, hindi na ako mubayad sa penalty, mubayad ako 500 pesos, naas ordinansa, itawag sa no contest provision. Then Section 13, citation ticket system. Section 14 is about the funding appropriation. Section 15 is the IEC. Section 16, implementing mechanism. 17 for the review. 18, severability clause. 19, repealing clause. And 20, effectivity clause. Ako lang i-emphasize ang mga important kaayo ng mga sections sa proposed ordinance. So with this, I open the floor for your suggestions, comments, and suggestions for the improvement and refinement of the said measure. The table is now open. Please identify yourself and your office or your organization that you are representing. Kasi mo una, pwede business sector, pwede barangay, or anything, or anong konsehal. Yes, konsehal city. Good afternoon sa tanan, labi na sa itong mga city councilor, kung kuban pa na itong mga barangay captain at barangay officials o sa other establishment. No? For me, no, doon ako sa tindahan, kananiyan lang CE. So, ang nahitabo, doon na dyan may tindahan ng spray. Pero, ang mahitabo, ang good na mo, kami, experience na namo, kami pa sa kanang ginganlan nato o mga rugby. So si rugby sa una, kanang mga bata, di dyan na namo siya balikyaan. Doon naman sa mga teknik ang mga bata nga dili sila mo palit. Subuko nila ang mga sa hingkod nga edad. So amoy mo palit ang mga hingkod kay subuko nila. So possible sa siya kanang konsihal panghinga. Ang kanang mga spray paint, manubukod na sila sa ilang mga parents baron nga may papalito dito sa tindahan. So, with this kanang ordinansa, so, doon na sabihin, mahimo na ron nga, makaton nga, ang may paabot din sa amo ang mga tindira nga papasahon na mo o labi pa sa damo explainan nga ang below 18, amo na dyan siyang i-aware na dili na namo papaliton. Okay, Salamat. o muiyon ta thank you magsihal no. O muiyon ta nga girikanan mo yung palit o nga palanglitan o na apprehended din na violation na identified kinsay nagmuha
makunin na kinsa siyang anak. Na investigation kinsa nagpalit, nakakuha ka ng ani, mo siya, ang mama mo yung nagpalit. Ang bata, atong i-rescue, ang ginikanan mo i-penalize under this ordinance. No? Ang ako lang suggestion sa mga operators o mga tindahan, let us be kuan lang yun nga, katong signage ba nga, na ordinansa kanita pataka o pamaligya o ma-spray paint. Kaya naantay anti-vandalism ordinance. Ordinance number so and so, tubutan na ninyo. Or, when instances na kalimtan, ikaw lagi ipaklaro ba nga, ma'am, nabi kay ordinansa ha, na kinisiya, dili ipataga o baligya o patagamit. Ang gamit aning para sa eskwelahan, mangayo lang mi o notice or approval or no, di kasi eskwelahan, kinahanglan yun ni. No? Kaya nga naman, atong tanawon, nga nakatay responsibility, nasa may obligation. No? Ang tindahan, dunay obligation. Ngantos dagbayan. Ang dagbayan, dunay obligasyon sa matag usa. Mga batanon, mga minors, mga ginikanan, o mga tindahan. In order for this obligation to be reciprocated, magtinabangay ka. No? Kaya what tayo tinabangay, what tayo effort ni ini, we are violating against the ordinance. Ang ordinance sa mga nag-regulate, nag-delete mo daghan ang problema. Okay? Thank you, Constantine. On the part na sa tindahan. On the part sa barangay, can you share to us your experiences? Okay, yes, Ka. Microphone na taga, palihog. Kaya this is recorded, no? Ito ang proceeding. Kaya we will submit this to the province. May kapos na no? Napakalimenta po sa mo, sir. Lagi siya kakaya nga makapalit sa Cebu. Kung sabi atong mabuhatan na. Ang kanisiya, ordinansa, is only for the Danao City. O panalitan dito niya na palit sa Cebu, what ang jurisdiction, what to tindahan. Pero ang atong jurisdiction, nasa ginikanan or sa bata. Kaya hindi man ka-penalize sa tindahan. Labi nagbuhat din ipalit. Lisod man kayo atong bukro to Cebu, hindi naman siya covered territorial ng atong ordinansa. So ang atong ordinansa is only for the Danao City. Ang tubag na ko sa concerning ni approacher, kung dito ipalit sa Cebu, wala na kayo control, anak. Basta ang importante na atong nakitaan labi na in flagrante delicto, kada nag-caught in the very act, na ang bata ng gamit din siya sa spray paint, i-apprehend or i-rescue ang bata. No? The term is, let us be particular with the term. The term is dakpon ang minor, i-rescue ang minor. That's the language of the SWD. O mo iunta na dako ang katong mga adult o katong mga violator ng mga establishment. Mo to term na dakpon. Ang bata, kung nasakpan siya in the very act, in flagrante delicto, i-rescue siya, imatawag ang ginikanan, imbestigahon, o na found to be kanang correct, ang ato ang kanang hula-hula, bata kanang nagbuhat, na iyatong anak, o i-apply ang provision sa ordinance. Ayaw mo kahadlok na may ordinansa. Na dili man na inyong kabubuton. That is the spirit of the law sa ordinansa na atong isunod. Kunya, kung ma-aprubahan yung mga ordinansa, be sure to get a copy kunya i-post ni sa inyong mga barangay hall. Mga conspicuous places sa inyong barangay hall. Pwede sa maghimo mo inyong kaugali ng ordinansa, pattern ani, para naamoy magamit dito sa inyong barangay. Mahimong inyo ning kopyahon ang content ani, pero ayun, kopya ka City of Danao, ang inyong barangay, mao inyong in-name on behalf of the city government. Okay? Sige. Any other concern? Thank you, Kapocher. Any other? Yes, ma'am. From, also kayo mong parang introduce yourself and your institution. Good afternoon. May hapon na. Ako Kinsa ay ka ma'am? Yes. resident sa Patrol Police, Force Multiplier.
ako lang po answer na kada gabi man gini mo uban sa curfew no. Nga uban ang Sir Leo nga naalo gini mga termina mo ma-rescue nga mga bata nga. Da sayo na kay pagkuha sa ginikanan usahay masuko pa. Nga amo pasabton nga kanang may gani kay among gi-rescue what if kung pukawon mo kay nakatulog na daw sila pukawon mo niya kanang na ignan mo nga ang iyong anak dito gisalbi so no unsa may gani na kay among gi-rescue na ara na siya sa maay kamot pero ang among kuanan nga sayo na kay nila pagkuha niya kami kada gabi man gid pa niya pabalik-balik ba na ay usay ma-rescue na mo usa duha tulo upat kalima Muna na mga bata, lagi ako the same. isim lagi ako niya ang among tamong kuanan nga murag pareha sa una ba nga gibalik gani nga naay penalty para ang ginikanan magkuan jud ba nga ayo kay wala ra tay kalutag sa imuha murag para sa una O panalitan ng violation niya is relative to vandalism, kanis siya maoy mo pa matuod nga naay penalty ang ginikanan, no? Pero kanang nga maglibog suroy, that's another concern. Kaya may ilang ginikanan, mapasuko sila, ang gipukaw, nakatuusad sila ng anak ko dihan, no? kuan man kuno kanang dili sila makaibaw Butakas. Experience na naman sunay, abis gugod nila ng mga bata noon, nga kanang ambak ang dagat, kaya kanang bagta nga tulong, kaya ko dili. Experience na ako, ma'am. No? Ang ato naging patasan na ang ato ang pasensya. Sige lang, makabalinin pa sa lawas at bukod-bukod. No? Okay, sige. Ma'am, salamat kayo, ma'am, sa concern. Any other? Napailain? Nani participation sa police ha? Kay naamay citation. Wala na. From our members of the council, yes, Sir Joe, you're acknowledged. Thank you, Honorable Chair. Katong barangay nga naghimo mo ordinansa, ang proceeds sa mga multa nakabuwa mo ipangutana asa pa doon. Kaya naan mo localize na ordinance, pwede na mo kolekta, pwede na ninyong resibuhan in accordance with the penalties na ibutang ninyo sa inyong ordinansa. Okay? Kabayan sa tindahan, kung nakabantay gani ang tindahan, nga kanang tawhana mo na pilming mo palit, niya ito'y hatag sa minor, you have the obligation to report it na kanaaron atong dakpon sa kumpanya Sir Panggi yung paraglante dito na nagklaro na nakita na sakpan aron mo naging Sir Panggi nga tabangan nato tinabangay ta magtapos barangay o nakahibaw ka nga kanagin na isugo na sa lahat kahibaw ta niya ato naghihapon tagaan liable gihapon ka. Okay? Thank you. Yes, sige. Nindot tayo na ang diskusyon karong hapunan. Kini siya, violation of this ordinance could be considered a crime already. No? Crime ang tawag. Unya, kini siya, sa akong balikon, na naagitay obligasyon. Kabahin sa barangay, naatay obligasyon or obligation, responsibility, and accountability by virtue of our oath of office. No? Makagawad man ka, basta elected official, take oath, by virtue of our oath, naatay accountability and responsibility. Unya, kung panangitan na ba, kung di ka ka-deliver sa mga responsibility and accountability, pwede tang mag-charge o negligence. Or, naakay gitawag ko, I don't know if that's correctly termed, dereliction of function, na kanang hindi na ma-perform ng function, ang imong pagkakapitan, ang imong pagkagagawad, wala nga pa kayo i-evade ka sa imong responsibilidad, pwede kang ma-charge or ma-penalize about that. But that's another story.
ang ako ng point na naatay katungdanan. Okay? Sige. And other? No? Wala na. Okay na sa council from our klaro na ba ordinansa? Nasabdan na ba? Okay. Sige. With that, no, I'm going to close our period of deliberation, interpellation, and discussion. And I have a motion or formal motion from our council members. Honorable Chair, Yes. I move for draft ordinance number 021-2025, an ordinance repealing in tutu, ordinance number 15-91 providing for a comprehensive anti-vandalism policy in the city of Danao, defining prohibited acts, penalties, and rehabilitative measures, therefore as amended, and be scheduled into second reading on the next regular session. There is a motion from Honorable Mel Steven Batucan for the referral of draft ordinance number 021-2025 on second reading in the next meeting session. Any second? Julie Sikander by Honorable Paul Vizcaino. Any comment? Violent reaction? Hearing none, the motion is approved. With this, can I call in Honorable Jose Tadeus Roque Jr. for his closing message. A big hand. Thank you, Honorable Chair. Kinibalaod na atong isumite base sa atong nabati sa motion ni Honorable Mel Batucan na ipaabot na ni siya for second reading pero next regular session ko dyan. So, buwan pasabot, ini maaprubahan sa konseho na halos niyaman tanan din most likely ma-approve ni may regular session is Tuesday. Then, ikaw man ani maghimo ang mayor o gitawag o implementing rules and regulation karang kailangan. No? So, para malaod, di mahimo nga basta lang himuon sa konsehal, ipatuman sa mayor kung walay tabang magikan sa katawhan, gikan sa opisyalis sa barangay. So, kining una-una nato na kinita ng balaod at ang himon, kita ang naghimon. So, dili may makabati o istorya gikan sa mayor, gusto man mga balaod. At dili mga mo mag-aana dito ako. Kita tanan responsable ani. And I think na-deliberate magmayo ni Sir Panging. Masalamat na gi-review ni Sir Panging. Ipausap doon as the author ni ining atong balaod may ipasa. So pasalamat na nag-iusap. Ibaglo, ibutang kausaban na mo-adjust sa panahon. Aron ang atong executive department, which is the mayor, o ang barangay na executive, dili po nung mag-isod sa inyong pagpatuman sa mga balaod. Ang kining atong naamang sa balaod, nag-ingon man na atong mga force multiplier, you need to be deputized. Kinahanglan na mo yung deputization gikan sa mayor. Okay? So naamang nagibuhat na deputization law, insay makadako dito sa barangay, insay mga dako sa syudad. So katulang mga deputized kay the only person na makapatuman o balaod o lokal na balaod sama sa ordinansa ang mayor. Ang pag-deputize niya ang maghatag o extension sa iyang gahong aron mahatagan ang authority ang ngadtos sa barangayan. So, lain ang talagang istorya niya. So, magpasalamat lang niya na mingutong itaw ng taga-barangay sa uban o nag-ulakaw niya. Lain na sa karoon, ang uban, o nagyapon. Pasalamat ninyo nga naamo. Kami mga konsihal, naghinaot nga sa umaabot pang public hearing sa mauma
alas una imidya, magkita gapon ta aron mubiyang ta nga dunay kaalam kung unsa diay ang pagpanday kung padayon aron dili ta maglisod sa pagpagtuman niini. Maayong hapon, daghang salamat ninyo. Daghang salamat, Honorable Jose Tadius Jojo Roble Jr. Before we formally adjourn, let me extend also my warmest thanks to all of you for staying behind since this morning. Bahala na luka-luka ta, basta productive kayo itong adlaw. Salamat sa mga kauban sa konseho na daw nigamot na sila sa nang lingkuranan ng lilingkod, no, for the whole day. Salamat sa atong taga-CIO, mga cameraman, sa atong mga force multipliers ng CSO, POs, NGOs, ang atuang SP, bisa nag-fiesta sa Sir Ruben, niagin siya, uban nato. Daghang kayong salamat. Sa atong mga staff, sa SP, salamat sa inyong pag-abiba o pagkaon sa atong snacks. Alright, so at this juncture, I hear a motion for the adjournment of our joint public hearing or committee meeting. There are no further discussions. I move for the adjournment of this public hearing this afternoon. Seconded. There's a motion by Honorable Roland Perez, there is seconded by Attorney Lee. The motion